Ito na nga pala yung mga konting pagbabago dito sa ipapamigay ko na motor, si Project Maxi. Yung dating motor na halos nakatambak na lang, malapit na ulit magkaroon ng bagong buhay. Bale, ito na nga pala yung day 7 ng pagpapapogi natin dito sa nakatambak lang dati na Yamaha MX Carb 125. At para maituloy na nga pala natin yung pagbubuo rito, sinimulan ko na nga pala lagyan ng laktong manubela. Yung lumang susian pa nga rin pala inilagay natin dahil sa original pa naman to at hindi pa naman sira, kaya all goods pa uli salpak. At para masimulan na nga rin pala nating maikabit yung buong wirings nito, sinimulan ko na nga pala isalpak tong CDI dito sa may bandang dulo. Kaya nung sakto na nga pala yung pagkakasalpak natin dito, kinabit ko na nga rin pala yung socket niya. Bale, ito nga pala yung sunod na ipapamana ko sa mga followers ko kapag tapos kong may pamana si Project Nobi. Kaya habang inaantay ko yung ibang pyesa ng binubuo ko na Yamaha L2, isiningit ko muna tong mabuo para makabawi na rin sa mga masipag sumuporta dito, kaya abangan nyo lang kapag nagpamana na tayo. Bali, yung lumang harness pa nga rin pala yung ginamit natin dito, gagawa na lang natin ng paraan yung ibang may putol. Kaya pagkatapos nga pala natin ikabit yung mga socket ng magneto, pati na rin sa starter, inayos ko na rin ang pagkakapwesto tong wirings. Kinuha ko na nga rin pala tong ignition coil, tapos isinalpa ko na rin tong spark plug cap dito sa mismong spark plug. Itutornilyo ko na nga pala tong mismong coil dito sa batalya, kaso natatakpan pala nitong radiator cover, kaya binaklas ko muna ulit. Kaya hindi ko rin masyadong hinigpitan yung mga tornilyuhan yan dahil alam ko magbabaklas ulit tayo dahil hindi pa rin kasi tayo nakakapag-refill dito ng coolant sa loob ng rad. Kaya nang natanggal na nga pala natin yung cover, tinornilyohan ko na rin tong coil dito sa loob dahil hindi pa nga pala natin nakukuha yung tambutso na gagamitin natin dito, kaya hindi pa rin tayo makakapag sound check. Pati nga pala yung gas tank nito, kailangan ko munang i-repaint bago natin isalpak. May mga part din kasi na may kalawang na dahil may hirapan na nga pala tayo maglagay ng cable kapag sinalpakan na natin ng kaha dito sa gilid, kaya lahat ng pwedeng unahin dito sa loob, yun muna yung gagawin ko. Kaya pagkatapos ko nga palang malinis tong throttle cable, ipinwesto ko na nga pala yung bracket niya dito sa salpakan, saka ko kinabit tong mga cable. Tinapat ko lang yung pinakaulo niyan dito sa butas, tapos bagya ko lang tinulak hanggat sa pumasok dun sa pinakakanal. Hindi rin ganun karami yung piyesang pinalitan dito dahil lahat ng all goods pa namang gamitin, yung pa rin yung sinalpak ko. Hindi pa rin naman kasi ganun katanda tong motor na to kung ikukumpara natin dun sa ibang project bike na binuo ko. Kaya medyo marami pa talagang piyesang okay pa namang gamitin, kaya hindi ko nalang pinalitan. Kaya kinuha ko na nga pala tong reserve tank nitong coolant para may pwesto na dito sa may ilalim. Sa mga hindi nga pala ganun kaalaman, dahil naka liquid cooled nga pala tong MX Carb 125, kaya meron siyang lagayan ng coolant. Ito kasi yung nagpapalamig sa makina niya para siguradong hindi mag-overheat. Hindi kagaya sa ibang scooter na nabuo ko na yung hangin lang na nanggagaling sa panyo nagpapalamig sa makina. Kaya masarap din ilong ride tong scooter na to kahit na malayo yung biyahe, hindi basta-basta man lalata. Lalo na kung solo ka lang, paniguradong hindi ka rin mabibitin sa makina dahil kahit papano 125cc na siya. Bale, ito nga pala yung pangalawang kaha na ikakabit natin dito, itong footboard naman. Para sigurado tayo na pang matagalan na gamit natin, di basta-basta magpe-fade, original na Yamaha nga pala yan. Kaya pagkatanggal ko nga pala ng mga plastic niyan, nilagyan ko muna ng body clip dito sa ilalim, diyan kasi ang kakapitan ng kahang isasalpak natin sa baba. Maliliit na yero lang yan pero napalaking bagay din yan lalo sa pagkakabit ng kaha. Kaya pagkatapos nga pala natin malagyan lahat, bahagya ko lang inayos tong harness para hindi tamaan ng footboard dito sa ilalim. Tapos inilapat ko na nga pala yan para makita natin kung may tumatama na wirings, buti wala. Dahil itong footboard yung madalas na kinakapitan ng dibdib na ikakabit natin mamaya, kaya ito talaga yung lagi kong inuuna. Kaya nang naisentro ko na nga pala dito sa tornilyuhan niya sa baba, inisa-isa ko na nga pala kabitan ng white bolts yan. Literal na pang araw-araw concept lang yung pagkakabuo natin dito para siguradong hindi mamroblema yung mapapamanahan natin. Kaya pagkatapos nga pala natin mahigpitan lahat ng bolts nitong footboard, kinuha ko na nga pala tong dibdib para pa i-connecta natin dito sa ngipin sa baba. Bali, yung tornilyuhan nga pala ng cover nitong susi nandito sa likod, kaya kinabit ko na nga pala yung screw niya. Ilalagay ko na nga pala tong bulsa dito sa may gilid. Ang problema lang, hindi pala matutornilyuhan dahil nasa loob kasi yung higpitan. Buti na lang wala pa tayong kinakabit na bolts dito sa dibdib, kaya madali pa rin niya hugutin. Kaya nilagyan ko na nga rin pala ng mga body clip tong pinakabulsa, saka ko nilapat dito sa mga butas. Sumakto rin pala yung pagkablo nitong kaha dito sa kinabit natin na mags, hindi sila halos nagkakalayo ng kulay. Kaya pagkatapos siguro natin may kabit yung iba pang kaha, siguradong mas lalo tong popogi. Bali, ganito nga pala yung naging itsura niya pagkatapos natin may kabit yung glossy na kaha dito sa bulsa. Binalik ko na nga pala siya dito kung saan natin siya kinalas kanina. Ilalagay ko na nga pala tong gauge dito sa batok, pero magpapalit muna tayo ng gauge lens. Kaya niluwagan ko na nga pala yung tatlong screw na nakakabit dyan para matanggal na natin tong lumang lens. Medyo maraming bitak na rin kasi tong luma, kaya magpapalit tayo ng bago at original. Presentable pa nga pala tong garnish na kulay silver dito sa taas, kaya hindi ko na sinama sa mga
papalitan. Bali sa pagtatanggal nga pala nitong lumang gauge lens, may mga ngipin lang yan na nakakalawit dito sa gilid. Luluwagan lang natin ng bahagya. Tapos nung nakita kong wala nang nakakabit, bahagya ako lang tinulak pataas para matanggal. Kaya para may kabit na nga pala natin tong bago, tinanggal ko na nga pala sa packaging niya. Para pang matagalan na gamit na rin at hindi basta-basta manilaw, original na nga rin pala tong pinalit natin. Sa paglalagay lang nito, pinatong ko lang dito sa may bandang taas, tapos konting tulak hanggat sa maglapatan yung mga ngipin na lang. Yung kanina nang lilimahid na gauge, halos naging bago na yung itsura nang napalitan natin itong bagong lens. Kaya para mailagay na nga rin pala natin sa manobela, kinuha ko na nga pala tong pinakabatok, tapos binalik ko na yung screw na kinalas natin kanina. Sumakto nga rin pala yung pinakakulay nitong panel sa loob dito sa pagkakulay blue nitong batok. Para makita na rin natin yung magiging itsura, ikinabit ko na nga pala yung dito sa manobela. May dalawang screw lang yan dito sa magkabila ang gilid. Medyo marami-rami pa talaga tayong ikakabit na pyesa rito, kaya kung gusto nyo rin makita yung magiging resulta, kita-kits sa susunod na video. So yun na, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 7 ito ni Project Maxi. So kagaya lang nakita nyo, nakapaglagay na nga pala tayo ng mga inner pairings niya, itong mga kulay blue. Bumagay na bumagay sa itsura niya. Hindi lang tayo nakapaglagay dito sa may bandang likod dahil yung rear fender kasi natin, kailangan pa natin tabasan gawa ng nagdebaso kasi tayo na shock na TRC. Ayan. So magtatabas pa tayo doon, medyo matrabaho kasi, kaya inuna muna natin ikabit yung mga madali lang. Tapos dito naman sa may bandang taas, itong gas tank, hindi kasi natin to na isama. May pa-powder coat nung nakaraan, kaya i-repaint pa natin. Kaso nakalimutan ko, wala na nga pala tayong black surfacer na lang yung meron, kaya hindi natin natapos. Once na may spray na naman natin to ng kulay black, halos ipapatong na lang to dito. Tapos may ilalagay na rin natin yung U-box. Tapos yung dito sa harapan, hindi pa natin nasimulan yan, pero sa mga susunod na araw ay kakabit na rin natin yan dahil kompleto na rin naman tayo ng pesang panalpak dito. Tapos sa panggilid, ayan, i-repaint din natin yung CVT cover dahil hindi rin naisamang ipa-powder coat nung nakaraan. So pansamantala dito muna to nagtatapos. Tingin ko nasa ano na tayo, nasa 60% na ng mga pyesa nito ay naisalpak na natin. Abangan nyo bukas yung mga gagawin pa natin dito, itutuloy uli natin to. Kaya sa mga nag-aantay na magiging resulta nito, tayo bukas sa susunod na episode.